Ate, di ko po makita si Intong. Tatakot po ko sa kulog at kidlat. Ako naman, Nini. Huwag ka nang mag-alala. Ligtas naman tayo dito sa bahay. Huwag ka nang matakot dahil nandito naman ako. Wala ta po ako kasama sa bahay ay. Ate, may re-reviewin po tayo. Abay, oo. At di bagat magpe-periodical na naman kayo. Pwede po pag po muna ikwentuhan ninyo. Wala pa din naman po si Intong. Ano bagang petsa ngayon? November 29 po. Kaya naman pala. Bakit po? Kaya naman pala makulimlim ang panahon. Alam mo, Nini, ang November 29 ay ang petsa na hindi makakalimutan ng ating mga kababayan. Bakit naman po? Ganito ta naman ang nangyari. Naalala ko, may humili noon sa simbahan ng isang pari. Kinukundina niya ang illegal logging na nangyayari sa Sierra Madre. At ang sabi niya ay maaaring dumating ang panahon na babalik sa atin ang mga ginagawa natin sa kalikasan. Kumukulog, kumikidlat at ang lakas din ng ulan na iyon. Mula umaga ay umuulan na kaya hindi na kami lumabas ng bahay pagkatapos magsimba. Pagsapit ng gabi ay himbing na kaming natulog dahil malamig ang panahon. Hanggang sa bigla na lamang akong ginising ni nanay. Nakita ko na nakataas na ang aming mga gamit. Kailangan na daw namin lumikas. Sobrang bilis ng pangyayari. Binubutas na ni tatay ang bubong namin at binuhat na ako papunta sa aming bubong. Iyak ako ng iyak noon. Di ko maintindihan. Ano bagang nangyayari? Sobrang dilim ng paligid. Pero rinig na rinig ko ang mga nag-iiyakan at naghihiyawan ng mga tao. Hanggang umaga kami noon sa bubong at gutom na gutom. Doon namin nakita ang malalaking troso at banlik na nasa mga daanan. Kalunos-lunos ang nangyaring pagbahang iyon, Nene. Walang pinipili ang trahedya. Lahat, mayaman man o mahirap ay napinsala ng bagyong Winnie. Hinagupit ng kalikasan ang bayan natin. Tapos anong nangyari, ate? Aba, ay kanina ka pa ba ganyan, Indong? Kanina po kita hinahanap, Intong. Ikaw naman masama ang kataguan. Kanina pa ako dito, di mo man lang ako mahanap. Anong sunod nangyari, Ate Ilay? Magaling ka pala sa taguan, ha? Pangdayo ako, ate. Ay, sige. Ako'y may kwento naman tungkol naman sa taguan. Ay mamaya, ate, yung isa muna. Oo nga pala. Pagkatapos ng pagbaha, akala nila nanay at tatay hindi na makakabangon ng infanta. Ilang buwan ang inabot bago magkakuryente sa atin. Napinsala ng husto ang mga kabahayan at ang kabuhayan. Marami ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Pero alam nyo, Bumuhos ang tulong sa ating bayan. Hindi nagpagupi ang bayan natin sa nangyaring trahedya. Binaha tayong muli. Hindi nang rumaragas ang tubig at troso, kundi binaha tayo ng tulong mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas at pati na rin ng tulong mula sa iba't ibang bansa. Hindi lamang noong 2004 nagkaroon ng matinding pagbaha sa atin, pati na rin noong 1929 at 1937 ay nagkaroon din ng malakas na bagyo na nagpabaha at nagpalubog sa Infanta. Nakatawag ng pansin ang kalamidad na ito sa mga pinunong nasyonal upang dalawin ang Infanta ni Presidente Manuel L. Quezon. Panahon din ng kanyang termino nang matapos ang Infanta Fami Road at binuksan sa paglalakbay na nakapag-ambag ng malaki sa kaunlaran ng Infanta at mga mamamayan nito. Naging aral ang mga trahedyang ito sa atin. Nakabangon ang ating bayan at mamamayan at ito ang sinusulong hanggang sa ngayon. Ang hindi ito malimutan at magsilbing alaala at panata na dapat nating pangalagaan at ipaglaban ang kapakanan ng ating kagubatan, ng ating kalikasan, ang Sierra Madre. Ate Ilay, di ko ma-imagine ang nangyari sa bayan ng Infanta ang ganong pagbaha. oo, Nini, at hindi lamang sa bayan natin nangyayari yun, pati na rin sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Lagit-lagi ang pangamba ng pagbaha tuwing tayo'y binabagyo. Kaya dapat natin pangalagaan ang kalikasan.
tayo'y maging makakalikasan. Tama, kasama iyan sa ating pagbangon. Pero alam niyo baga, hindi lamang iyan ang naging pagsubok ng ating bayan. May iba pa po. Abay, oo. Alam mo noon, ang taguan ay hindi lamang basta laro. Noon, dapat magaling kang magtago para mabuhay. Anong ibig mong sabihin, Ate Ilay? Noong July 19, 1942, ang hudyat ng ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng Hapon ang bansang Pilipinas, pati na rin ang bayan ng Infanta. Mga Japanese, ate. Oo, Nini, mga Hapon. At alam mo, Indong, dahil sa takot ng mga kababayan natin na mahuli o parusahan ng mga Hapon, gumawa sila ng paksol. Anong paksol, Ate Ilay? Actually, foxhole iyon. Gumagawa sila ng maliit na hukay at doon pinagkakasya ang kanilang sarili upang hindi mawalay sa pamilya at hulihin ng mga Hapon. Naging matigal ang mga infantahin. Pati ang kanilang niluluto at sinasaing ay dapat patago. Walang dapat usok na lumalabas dahil maaaring agawin ng mga Hapon ang kanilang pagkain. Marahas ang mga napuntang mga Hapones sa ating bayan. Noong April 13, 1945, mahigit 5,000 infantahin ang minasaker. Matapos ang masaker o malawakang pagpatay, marami ang nangagsitakas patungong kabundukan o sa mga isla ng Pulilio. Kakauntian na tira sa poblasyon. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, ang mababang paaralan ay ginawang garrison o kulungan. Doon ay dinadala nila ang mga mamamayan na lumalaban sa mga Hapon. Sila ay tinotorture o pinaparusahan, ibinibilanggo at itinatapon o ibinubunak sa mga mass graves o libingan. Napuno ng takot at kadiliman ang ating bayan. Nakakatakot po pala noon, ate. Tama ka, Indong. Kaya napakaswerte natin na naging matigal at matapang ang ating mga kalulololohan at pinaglaban ang ating kalayaan. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Ate, ano pong kasunod? Magkwento ka pa, Ate Ilay. Wow, daming tanong. Isa-isa lang, mahal na rin na. Ate, niluloko na naman ako ni Indo. Iya, Indong, tama na nga. Huwag kang mag-alala, Nini, at ako'y may bakod pa. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng reyna dito sa atin? Ako, ate, alam ko. Ang Real, Infanta at Nakar. Ako ata lagi ang kasali sa palaro, Reyna Cluster. Eh, wow. Tama ka, Indong. Pero alam niyo ba na dati yung tatlong bayan na yan ay iisa? Naaalala niyo ba yung kwento ko tungkol sa pagpapangalan ng ating bayan? Ay, opo. Noon ay sakop po ng Binangon ng Dalampon ang Real, Nakar, pati na rin po ang Pulilio. Tama! Taong 1635 nang ihiwalay sa Binangon ng Dalampon ang Pulilio. Aba, ay talag po palang malaki ang ating bayan noon. Hani po? Sa bisa ng Batas Republika bilang 14 na naisabatas noong September 7, 1946, napalitan ang pangalan ng probinsya ng Tayabas sa Quezon. Ito ay bilang pagkilala sa mga tanyag at makabayang serbisyong ibinigay sa bansa ni Pangulong Manuel L. Quezon. At bukod doon ay nagkaroon rin ng pagbabago sa lawak at sakop ng bayan ng Infanta. Sa bisa ng kautosang tagapaganap bilang 246 noong July 21, 1949, ang hilagang bahagi ng Infanta mula Ilog Umiray hanggang Ilog Agos ang naging bagong munisipalidad ng General Nakar. Ang baryo ng Anuling, Banglos, Batangan, Magsikap, Maligaya, Minahan, Katamblingan at Pamplona na bahagi ng Infanta ay magiging sakop na ng bayan ng General Nakar sa bisa ng kautusan. Makalipas ang isang dekada, sa pamagitan ng kautosang tagapaganap bilang 410, ang timog na bahagi mula Ilog Tigpi ay naging opisyal na distrito ng Real noong December 15, 1960. Mula sa kautosang ito, naging parte ng distrito ang baryo ng Real, Kawayan, Kiloloron, Kapalong, Tignuan, Lubayat at Liavak na dating sakop ng bayan ng Infanta.
sa ilalim ng Batas Republika 3754, naging isang ganap na munisipalidad ang bayan ng Real noong June 22, 1963. Ibig sabihin, yun po lahat ay infanta. At nahati ang reyna? Why? Marahil ay dahil sa laki ng ating bayan ay kinailangan itong gawin para mas mapamunuan ito ng maayos. Pero sa totoo lang, Indong, Nini, hindi naman talaga may tuturing na maliit ang ating bayan dahil nananatili itong sentro ng komersyo, kultura at edukasyon. At sa dami ng karanasan na nangyari sa ating bayan, ay nananatili tayong malaki sa karanasan, kasaysayang dapat alamin, pag-aralan at patuloy na kilalanin. Hindi natin dapat kalimutan ang nakaraan. Marami tayong matututunan dito. Patuloy nating pag-aralan at kilalanin ang ating kasaysayan. Sobrang dami po palang nangyari noon. Oo nga, abay marami na akong natutunan. Parang gusto ko pa po malaman ang mga nangyari sa ating bayan para mas madami pa tayong ma-discover. Oo nga po, Ate Ilay. Parang gusto ko na pong pumunta sa dating punduhan, dating simbahan. May paksal pa po kaya. Nakakahanga naman po ng ating mga kalululuhan. Ay nako, sa susunod nating adventure ay pupuntahan naman natin yung mga historical sites dito sa atin. Hingka, ay nakitila na, honey. Ay pakisabi na lang sa mama na ako'y mauuna na, honey. At bukas na lang tayo magre-review. Salamat po, Ate Ilay! Ay, naku naman, ang sweet naman itong mga batang to. Pagka ganyan kayo ka-sweet ay mas lalo ko kayong kwekwentuhan pa ng marami. Promise po po yan, Ate Ilay. Promise!